Today's video, meron po tayong power bank na i-review dito with collaboration with Bention. Mostly ginagamit lang natin itong power bank para mag-charge ng cellphone or any device na may 5 volts power. Syempre napaka-importante nito lalo na kung walang kuryente o power. Pero alam nyo ba na ang dalawang power bank na ito ay kaya ring mag-power up ng mini amplifier at flip fan? At kung gusto nyo po malaman kung paano ko ito napagana ay panoorin nyo lang po hanggang dulo itong video. Bali, 3 power bank nga po pala itong pinadala sa atin ng Bention, pero 2 set lang po yung ating re-reviewin. Kasi yung pinagkaiba lang po nito is meron po itong iOS cable, tapos ito USB Type-C lang po, at ito din naman po ay meron ding USB Type-C, tapos same capacity lang din naman po sila which is 10,000 mAh, tapos ito naman pong isa is 20,000 mAh. Unahin ko na po i-unbox itong 20,000 mAh na ang model po is yung FHY. So sa packaging naman po ay napaka basic at simple lang naman po siya. At ayan po, bubungan agad sa atin yung kanyang unit. At ito lang po yung kasama niya. So, user manual. At ito na yung mismong unit natin. Ito yung ating 20,000 mAh na power bank. In terms of build quality ay okay naman po siya. Napakalinis niyang tingnan. By the way, color black nga lang pala yung option para sa model nito. Tapos ito meron din siyang color dito na gray. Dito sa top, dito yung kanyang power button. Tapos yung kanyang lanyard ay yung kanya na ding built-in na USB Type-C cable. So itong cable ay maganda yung quality, nababalot ng parang fabric mesh. Ayan, maganda yung kanyang display, digital. Kasi ito yung gilid niya, para siyang may mga texture dito na maganda siyang i-handle o i-grip kasi makapit. So paikot po yan. Tapos dito naman sa likod ay matte finish. Tapos meron po dito mga details or yung kanyang specs na nakalagay. So ito yung kanyang USB Type A input, ay output pala to. Tapos itong USB Type C ay input at output. At ito naman po yung 2 DAS series ng Bention na sinasabi kong halos magkapareho lang. Ang pinagkaiba lang nila ay meron itong iOS built-in cable. Ang model po nito is yung FHF. Tapos ito naman naka-built-in lang talaga siya para sa mga Android user. Ito naman ang model nito is yung FHE. So this time ito na lang yung i-review ko dahil same lang din naman sila ng capacity. Unbox na natin to. Ayan. Ang ganda rin ng packaging. Very safe. Manual ba itong kasama? Yes, meron siyang manual. Hindi pwedeng wala yan sa isang product. So ito guys yung 10,000 mAh power bank ng Bention. Napaka-cute lang nito in comparison with our 20 coins. Ito lang yung size niya, oh. Napakaliit niya. Talagang pambulsa. Okay, meron siyang built-in na iOS cable para sa mga iPhone user. Talaga may built-in na siya. At the same time, yun na din yung kanyang strap. Tapos dito sa gilid, dito ang kanyang charging input na USB Type-C, LCD display, and power button. Okay, 100%. Dito naman sa gilid ay ito yung kanyang USB Type-C.
Yan, input and output na din. So, maganda to. Talagang meron siyang ang tawag dito, yung groove para maitago natin yung ulo ng charger. So, medyo madulas siyang hawakan. So, dito sa likod ay madulas din yung kanyang texture. At meron dito nakalagay na mga details and specs ng power bank. Pareho pong 100% itong power bank natin at ito po ay mga factory charge lang. So hindi po natin makukuha yung accurate result pag ginamit po natin siya sa actual na test. Kaya ang gagawin ko po dito ay i-drain ko muna at ilolobat. At ipa-flash ko na din nga pala dito sa screen yung kanyang full specs at price. At ayun po, nalobat na itong ating mini dash series na power bank ng Bention na merong 10,000 mAh. So, gagamitan natin siya ng 20 watts na charger. So, kung makita nyo po ay yan, 0-0 na po siya. Charge na po natin siya. So, naka-power delivery po yung ating charger. So, yan, charging na po siya at ang oras po ngayon ay 4:35. Balikan natin ito mamaya pag full charge na. So kung ilang oras ba ito aabutin. At ayun guys, na full charge na itong ating mini power bank. At time check, 7:12 na ng gabi. So inabot din po siya ng 2 hours and 27 minutes bago po na full charge. So goods na din po yun. Medyo mabilis na din siya mag full charge. At eto guys, nalobat na nga din pala itong Bention na 20k mAh na power bank sa atin. Kung makikita nyo po ay 0% na po talaga siya. So i-charge natin siya via USB Type-C. So ang gamit ko dito ay ito pa rin, yung 20 watts kong adapter. So orasan din natin to kung gaano katagal bago ito ma-full. At eto nga po, kasalukuyang charging mode na po siya at naka-activate naman yung ating power delivery. So, ang ating oras ay 4:06 PM. So, balikan na lang natin to pag mapu-full charge na siya. At ayun guys, na full charge na nga po itong ating 20k mAh na power bank ng Bention. At ang oras po ngayon ay 8:34. So, inabot din po siya ng 4 hours and 40 minutes. So, mabagal po kasi yung charger natin. Dahil nasa 20 watts lang po yun. Tapos ito, halos doble yung capacity nito compared dun sa unang power bank na tinest natin. So kung gusto niyo naman na mas mabilis pa, ay gumamit kayo ng charger na mas mataas yung watts. Kasi ito, kaya nito mag-support ng up to 65 watts. Ayun guys, low-bat na yung phone ko. Almost 14% na lang. At i-charge ko siya dito sa ating mini power bank na 35 watts dash series. So 100% po ang charge niyan. Gamitin natin itong stock cable niya na Type-C. Ayan. Para may charge natin. Okay, charging po siya. 14%. Ayan. Bumagsak agad sa 99. Orasan na lang natin. Balik 4:12 ng hapon. Balikan na lang natin pag mapu-full charge na siya. So ayun guys, time check na natin. 6:25 na po ng gabi at 100% na po yung ating phone. At meron pang remaining na 39% dito sa ating Dash series. Itong phone po na chinarge ko is yung Infinix Hot 20s at meron po itong rated capacity na 5,000 mAh sa battery at yung kanyang maximum charging watts ay 18 watts. So inabot po siya ng 2 hours and 13 minutes from 14% to 100%. So halos katulad din po ng performance ng original niyang charger. Inaabot din po siya ng ganong katagal bago ma-full charge.
Okay, itong 39% na natitira dito sa ating DAS series na Bention na power bank ay gagamitin na din natin dito sa aking isang phone na Tecno Spark Go 1. Ayan, meron na lang siyang 11% na natitira. At ito naman ay meron din 5,000 mAh na battery capacity at supported lamang ito ng 15 watts. So from 11%, tingnan natin kung ilan pa may kakarga nito bago tuluyang mamatay. So ayan po, 11% charging na siya. Check natin kung ilan pa yung may kakarga nito. Eto guys, nalobat na din yung ating mini power bank. 0% na yung natitira. Ayan. From 11%, nakapagkarga pa siya ng 66%. So almost 55% pa yung naikarga ng power bank natin from 39%. So goods na din. So legit na makakapull to ng isang cellphone na mayroong 5,000 mAh. Tapos makakapag-charge pa siya ng at least 50%. So kalahati. Isa't kalahati. At ngayon naman po ay subukan natin itong 20k mAh ni Bention. 100% full charge ito at ide-drain natin ito sa pag-charge ng phone. Bali 8:07 tayo mag-charge ng phone at meron na lang itong 14% na natitirang charge. At ito ay merong 5,000 mAh na battery capacity at merong 18 watts na charging speed. At ayun po, charging mode na po siya. A few moments later. Na full charge nga po itong phone natin ng 10:21. Umabot din po ng 2 hours and 13 minutes ang charging time at meron pang remaining na 68% ang ating power bank. A few moments later. At isa pa pong phone na may 5,000 mAh ang ating i-charge. Meron po itong remaining battery na 9% at may charging speed lang ito na 15 watts. Time check, 10:25. At i-charge natin ito sa power bank natin na may remaining pang 68%. Charging mode na nga pala ito at balikan po natin ito mamaya ng konti. A few moments later. At exactly 1:04 nga po ay na full charge natin itong phone natin. Bali inabot din po ng 2 hours and 40 minutes ang charging time at meron pang 35% remaining charge ang power bank natin. At eto nga po, lobat na ulit yung phone ko. Meron na lang itong 13% na charge habang si power bank nga pala ay meron pang 35 remaining charge. Sa pagkakataon pong ito ay hindi ko pa sure if mapo-full charge niya pa din itong phone ko. Gumamit nga pala ako dito ng Type-C to Type-C charging cable para makatipid ng charge. Kasi doon sa dalawang naunang phone na chinarge ko ay meron siyang USB voltage meter which is kumokonsume din sa power or charge ni power bank. Meron na lang pong 4% na natitira sa power bank at chinek ko nga po ang status ng phone natin at wow, naka full charge pa din siya. At para po sa akin ay goods na goods po ang performance ng power bank na ito. Ito yung mini amplifier na gusto ko paganahin gamit ang power bank. Ang model nito is yung 502MT. At ito ay may DC power na 9 volt up to 24 volts. Tapos meron din ako ditong NSS na clip fan na may 12 volts power. At gusto ko din ito paganahin gamit ang power bank. So paano nga ba? Ito po yung sagot sa aking tanong. Gamit po itong dalawang cord na ito ay mapapagana natin si 12 volts clip fan at mini amplifier. Dahil at tawag po dito ay power decoy cord. Ang purpose po nito ay para mailabas ni power bank ang kanyang totoong voltage. According na din sa ating ginagamit na trigger cable. At available po ito sa 9 volts, 12 volts, 15 volts at 20 volts. At gamit itong power decoy cord na 12 volts ay uunahin nating testingin itong 12 volts clip fan gamit yung ating dalawang power bank. Gagamit lang tayo dito ng DC adapter. Tapos itong sa power decoy natin ay male. So female ito. Ayan, tapos ito iipitin lang natin dito yung dalawang alligator clip. Tapos ito naman, diretso saksak na sa Type-C input ni power bank.
Ayan po, working po siya dito sa ating DAS series na mini power bank. Ayan o, ang lakas ng hangin niya. Testingin naman natin doon sa isang power bank. Ito naman yung 20,000 mAh na Benson power bank. So 65 watts yung out nito sa type C. Kaya much better to. Ayan po, working din siya. Ito guys, na-setup ko na itong ating 502 mini amplifier. Meron din sa kanya nakakabit na dalawang satellite speaker. Ang capacity o maximum na kaya nito sa power is 24 volts DC. Ang gagamitin nating power decoy is 20 volts. Unahin natin itong si Benson DAS series na 35 watts. Ayan, connected na ako via Bluetooth at mag-play tayo ng music. You told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Bukan naman natin yung 20k milliampere ni Benson. So meron po siyang 65 watts na output power. Much better dun sa DAS series. So mas magandang power yung may bibigay niya dito sa ating mini amplifier. So far ay okay naman itong dalawang power bank ni Benson. At take note, hindi lang po ito dito pwede gamitin. For example, meron din kayong mga Wi-Fi router ay pwede nyo din siya magamit in case na walang power. Any device na may 9 volt, 12 volts, 15 volts, and 20 volts ay pwede po dito. Basta po meron kayong power decoy cord. Overall ay goods na goods po itong power bank ni Benson. At satisfied po ako sa mga performance nila. Nasa inyo na lang po kung alin sa mga model na ito ang preferred nyo.